Mga brother, kwentuhan ko lang kayo nung nangyari sa amin ni Jimmy B sa Baguio. Second day, sinubukan namin mag-hunt ng laruan sa labas maliban doon sa event. So, sinubukan nating maghanap sa second day sa Baguio ng laruan dahil syempre alam naman natin na maraming Japan surplus na naglilipa na around Baguio City. May pinasukan kami isang building eh. Hindi natin kung meron. Baka meron dito. Pero more on kainan. Kasi hindi kami nagtatanong ng sobra kasi pag nagtanong kami ng sobra, mawawala ng thrill eh. Kaya maghanap maigi. Yung mga brother, meron silang tinatawag na Abanao Avenue or Abanao Street, hindi ko alam. Basta yung paligid nun, maraming mga shop doon na kung ano-ano. Since may isang follower tayo na nagsabi na merong shop sa Abanao, naghanap tayo doon. Naghanap tayo ng laruan. Lahat, sinuyod natin. 5th floor, 6th floor na building, inakyat namin ni Jimmy B. Up and down, hindi kami gumamit ng elevator kasi every floor, kailangan namin hanapin yung mga open na lugar. Wala kami nakita sa Abanao. Wala kaming nakita sa Abanao. Pagod ako. Ang dami namin inakyat niya rin. Subukan namin ito sa may Harrison Road, sa may Session Road din. Bumaba kami. Ang layo ng inikot. As in, sobrang dami namin inikot. Lahat ng Japan surplus na nakapalibot doon sa lugar na yon, lahat ng kaya namin, nilibot namin. Pati yung mga liblib na shop na hindi na halos napupuntahan ng mga tao, pinuntahan namin. Tapos napunta kami sa isang shop na medyo malapit sa Session Road. Building din siya. Konti lang yung mga shop na nandoon eh. Lalo na yung mga surplusan, konti lang din. Pero doon tayo nakakita ng laruan. Naglakad kami ng 10 kilometers. Sa around almost 4 hours kami naglalakad. To be exact, parang mga 15,000 plus steps. Na-record namin yon dahil nakita namin sa yung phone namin, dala namin. So, nare-record namin yung ginagawa namin. Tapos, halos wala. Actually, muntik na kaming hindi makakita ng laruan. Muntik na kami hindi makakita ng laruan. Ang hirap mag-hunt, sobrang hirap. May mga nakikita kaming Japan surplus, medyo magaganda yung mga item, pero mahal na. Either tinatago ng mga seller yung mga item na collectible dahil sila na mismo nagbebenta online, or alam na nila yung presyuhan. Kumbaga alam na nila yung presyuhan mismo sa market, kaya tinatapatan na nila yun. Hindi katulad during pandemic at before pandemic, mura lahat ng item kasi nga hindi pa naglilipa ng mga online sellers sa Pilipinas. So, to make the long story short, nakita kami ng isang surplusan, nakita kami ng, ito, nag-iisa to, mga brother. Band Presto na Super Mario Character Figure Collection 3. Silyado, si Luigi to. Vinyl made na sa around 4 inches in height, napakaliit. Ito, boss, magkano to? Mario. Luigi. May last price pa to, boss? Last na to? Mario. 150 oh. Mario na Luigi na Band Presto. Yung nilakad namin na 10 kilometers, 15,000 steps, 4 hours na lakaran. Ito lang yung nakuha namin ni Renz. Ito lang yung nakuha namin ni Jimmy Bootleg. Nabili namin to for only 150 pesos. Ibibenta ko siya ng mga around 500 to 600 pesos each. Bakit? Bibihira ka na makakita ng ganitong figure na silyado. Hindi naman siya rare. Medyo marami to sa market pero bibihira na ang silyado nito. Tutubo tayo ng 300%. 150 ko siya nabili, bibenta ko ng 600. Yung iba, magtataka na, ang mahal naman. Laki naman ng patong mo, 150 mo lang naman nakuha. Ba't naman grabe kayo magpatong? Ganyan ba talaga kayo? Common na yan sa toy community. Ngayon mga brother, bakit ko pinapakita sa inyo at kinikwento to ngayon? Hindi lahat ng mga followers natin at mga buyer natin nakikita yung kwento na ginagawa natin sa likod ng mga laruan na to. Alam ng lahat kung papaano namin nakita tong laruan na nag-iisa na to. Ulitin ko lang, naglaad kami ng mahigit 15,000 steps, almost 4 hours, naulanan kami, nagutom kami, nauhaw kami. Okay, 10 kilometers mga brother. Ang Baguio, wala namang patag doon. Lahat yun pababa, tsaka pataas. So, mahirap din yung nilakad namin. Para lang makita tong isang piraso na to. Pero syempre, naghahanap kami ng ibang laruan kasi nga, ito lang yung sinuwerte namin. Ibig sabihin, kapag naghahunt ka ng laruan sa isang lugar na hindi mo kabisado, may chance na hindi ka manalo, may chance na manalo ka. But this time, panalo kami. Panalo kami sa experience kasi masaya yung ginawa namin. Panalo kami dahil nalibot namin yung Baguio na hindi namin nalalaman naka 10 kilometro na pala kami ni Jimmy B. Diba? Panalo kami kasi nakapag-bonding kami magkaibigan. Yun yung kwento na maganda na nasa likod ng laruan mga brother. Ngayon, kinikwento ko to para maintindihan nyo na may karapatan akong pumatong ng 300% dito dahil sa hirap na ginawa namin. 150 pesos ko nabili, 600 ko ibibenta. Pero syempre, yung iba tumatawad, pwede ko bigyan ng 400 hanggang 500. Mas mababa pa doon? Hindi na. Kasi hindi na siya worth it para doon. Ano yung lesson dito? Respetuhin natin yung presyo
na binibigay ng bawat seller sa inyo. Kung hindi nyo kaya, madaling magsabi ng, boss, sir, brother, pas ako, sorry, hindi ko kaya yung presyo. Hindi na para sabihin nyo, ang taas mo naman magpatong, ang laki naman ng tubo mo, sobrang dupang mo naman sa pera. Kasi hindi natin alam kung ano yung kwento sa likod, kung paano niya nahanap yung laruan na yun. Hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan niya, sino yung mga kinausap niya, paano siya nakapag-deal ng ganun. So yung effort yung pinag-uusapan natin, yung pagod, yung gastos, di ba? Hindi naman porket 600 ko binenta, yung 450 na tubo, malinis na yun. Kumain kami. Uminom kami ng tubig. Bumili nga kami ng payong kasi naulanan kami. Naglaad kami ng malayo, di ba? Yun lang yun, mga brothers. So, sabihin, in short, respeto sa lahat ng nagbebenta, respeto sa lahat ng mga bumibili. Gawin nating masaya yung toy community. Madaling magsabi ng pass, madaling magsabi ng sorry, hindi ko kaya. Madaling magsabi ng okay, game ako dyan, biling ko na. Sana lang naintindihan nyo yung part na yun. Yun lang. Mahal ko kayo. Champion. Mwah.